Gusto ko pong simulan ng mensaheng ito sa lagi ko pong hina-hashtag every time na ako po ay nagpo-post, yung hashtag TGBTG or hashtag to God be the glory. Everybody say hashtag TGBTG. It means to God be the glory. Gusto ko pong simulan ng slides na ito para sa pag-aaral po natin na topic po natin ngayon ay sa simula pa lang maintindihan na natin na wala tayong ibang itataas sa lugar na ito. Walang babae, walang lalaki, walang pastor o sino man na may titulo sa loob ng simbahan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Sabi mo sa katabi mo, ngayon pa lamang, to God be the glory na. Amen? Sapagkat lagi po natin sinasabi at ginagawa every time na natatapos po ang ating gawain, walang sino man ang maitaas, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Yes, salamat. Meron tayong mga lingkod ng Diyos na ina-appreciate. Salamat sa pagbati kanina, Brother Carlos, sa lahat po ng bumabati ngayong buwan na ito. Alam naman natin, ang October is Pastor's Appreciation Month. Amen? Kaya sa lahat po ng pastor, yung ating po mga kapastoran, ay nasa iba't ibang bahagi ng mundo sa kabuuan ng Jesus the Gospel Church International. Sa lahat po ng mga pastor, pastora, gusto ko pong batiin kayong lahat, maging sa mga nanonood dyan. This October is Pastor's Appreciation Month. Happy Pastors Month po sa bawat isang mga pastor na naglilingkod sa ating Panginoon. At sa buhay po ninyo, sa buhay natin, walang ibang maparangalan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya lahat papuri sa ating Panginoon. We appreciate, syempre, ang ating mga pastor. Grabe po yung mga pagpapagal ng mga lingkod ng Diyos na yan. Nakikita niyo po ba yun? Yan po yung ating mga pag-uusapan. Pero bago yan, Pastor's Appreciation Month, pwede po ba natin sabihin ito? Kahit wala sila dito, maaari nanonood sila sa atin online. Thank you, pastors. Pwede po ba sabay-sabay tayo? Sigaw natin yan. Thank you, pastors. 1, 2, 3, go! Mas malakas, 1, 2, 3, go! Thank you, pastors. Maging sa atin po, especially sa ating pong mamit daddy. Salamat po sa inyong buhay. Kung hindi dahil sa pagtugon ninyo, sa calling ninyo sa Panginoon, walang JTG Manila. Wala po kami ngayon na nagpapastor dito sa JTG Manila Church, kung hindi dahil sa inyong pagtugon doon sa tawag ng ating pong Panginoon. Now, dyan po tayo hugot ng ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito. Ulitin mo, tanongin mo katabi mo, excited ka ba, kapatid? Nawa po, ma-excite po tayo sa bagay na ito. I hope and I pray this message ay tanggapin ng ating pong puso't espiritu upang nang sa gayon, lubusan natin maunawaan lubusan natin maunawaan at lalo tayong magmamahal sa lingkod ng Diyos, sa ibinigay ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Handa na po ba tayo mag-aral, mga kapatid? In Ephesians chapter 4, verse 11. Makita po natin ito. Basahin natin sabay-sabay. Tingin tayo sa ating pong LCD. Ready? 1, 2, 3, go. Now, these are the gifts Christ gave to the church. The apostle, the prophets, the evangelists, and the pastors. Everybody say, pastors. And teachers. Ito po ang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Binigyan tayo ng fivefold minister na ito, which is kasama dyan ang pastor. Kaya gusto ko maintindihan natin sa talatang ito, mapalad tayo sapagat meron tayong pastor. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Verse 12, ito pa ang sabi, ano bang trabaho ng mga lingkod ng Diyos na ito sa ating pong buhay? Ang sabi dito, the responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Ito daw po yung responsibilidad ng mga pastor na inilagay niya sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, to equip God's people to do His work. Sabi mo sa katabi mo, to equip. Salamat sa mga lingkod ng Diyos sapagkat ine-equip tayo. Hello, tinuturuan tayo. Amen ba? Pinapaunawa sa atin na tayong lahat ay magmahal at maglingkod sa ating pong Panginoong Jesucristo. At yan ang pag-uusapan po natin ngayong hapong ito. Perceiving the Holy Man of God. Basahin natin ulit sabay-sabay. Sabihin natin, ready? 1, 2, 3, go. Perceiving the Holy Man of God. Yan po ang pag-uusapan natin. Now, what is perceive? Perceive. Perceive means become aware, recognize, come to realize, or understand, or sa Tagalog ng perceive is
pagpapahalaga. Gusto ko po maintindihan natin ito. Alam niyo po, ang mensaheng ito ay para sa lahat ng mga nakakilala sa Panginoon, sapagkat sa ayaw man natin na sa gusto, nung tayo'y kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, binigyan niya tayo ng pastor na mangangalaga sa atin. Sino rito masaya na meron siyang pastor? Salamat po sa ating daddy at mami na talagang grabe yung kanilang ginawang pagpapagal kung bakit, kung nasan man tayo ngayon. Nakita na lang natin itong bunga, pero hindi natin nakita yung pagsisimula. Kaya pag naunawaan natin ito, mas lalo nating bibigyan ng halaga, una siyempre ang Diyos, and then sunod yung ibinigay ng Diyos sa atin, which is yung ating mga pastor. Sabihin natin ulit, perceiving the holy man of God. May ilang mga bagay lang po akong ibibigay sa atin para mas lalo itong maging malalim sa atin. Number 1, ito dapat, recognize and perceive the holy man of God in your life. Bigyan natin i-recognize natin at bigyan natin ng pagpapahalaga sa ating pong buhay ang lingkod ng Diyos na ibinigay po sa atin. Sabi na 1 Corinthians chapter 4 verse 15, for even if you had 10,000 others to teach you about Christ, you have only one spiritual Father. Sabi diyan, kahit po meron tayong napakikinggan na 10,000 mga tagapagturo patungkol kay Kristo, meron lamang po tayong iisang tatay sa pananampalataya. At salamat, meron po tayong tatay na tumayo doon sa tawag ng Panginoon sa kanya. At ngayon, siya ang head ng Jesus the Gospel Manila Church and also the OSD or overall spiritual director ng kabuuan ng Jesus the Gospel Church International. Sabi sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad po tayong lahat sapagkat meron po tayong ganitong lingkod ng ating Panginoon. Now, sabi diyan sa talatang yan, kahit pa meron pala tayong 10,000 pinakikinggan, kasi marami talaga tayong pwedeng mapakinggan ng mga preacher. Marami tayong sa YouTube, sa Facebook, marami tayong pwedeng mapakinggan ng mga tagapagturo. Yes, maaari talaga mamotivate ka, mapalakas ka. Pero ulitin ko, yung sinabi diyan, meron lamang tayong iisang tatay. At napakaganda nitong sinabi rin ng ating daddy na nagrema sa aking puso. At I believe hindi na ito mawawala sa aking puso. At yun yung gusto kong ma-impart sa buhay nating lahat. Yung sinabi ng ating daddy, Reverend Glenn Ramos, marami kang pwedeng mapakinggan, pero dapat meron kang pinakikinggan. Naintindihan niyo po ba yung dalawang bagay na yan? Oo, marami kang pwedeng mapakinggan. Maraming motivational speaker, maraming mga great man of God sa YouTube, sa Facebook na pwede mong marinig. Pero hindi sila ang magdadala sa iyo doon sa destiny mo sa Panginoon. Ang magdadala sa atin sa destiny natin sa ating Panginoon, sa paglakad natin, sa calling natin sa Panginoon, walang iba kundi yung ating tatay sa pananampalataya. Kaya mahalaga, sabi diyan, dapat meron kang pinakikinggan. Tanungin katabi mo, may pinakikinggan ka ba, kapatid? Na lingkod ng Diyos sa iyong buhay. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Meron pong kwento sa Bible in 2 Kings chapter 4, verse 8 to following verse. Sabi dito, one day Elisha went to the town of Shunem. Ito po yung kwento na kung saan si Elisha ay nandoon sa lugarin na Shunem. Sabi diyan, a wealthy woman lived there and she urged him to come to her home for a meal. After that, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. Ito po kung saan si Elisha ay dumadaan sa lugarin ng Shunem at meron doong Shunammite woman na kung saan ito pong babaeng ito ay grabing kinilala, grabing pinerceive itong si Elisha. Verse 9, sabi nitong Shunammite woman na ito sa kanyang asawa, she said to her husband, I am sure this man who stops in from time to time is a holy man of God. Nakita niyo po kung paano pinerceive ng Shunammite woman na ito, itong si Elisha na lingkod ng Panginoon. Sabi diyan, I'm sure. Sigurado siya. Tanungin katabi mo, sigurado ka ba? Na meron kang kinikilala, yung kinikilala mong pastor ay talagang tinitignan mo na siya ay talagang lingkod ng Panginoon. Mahirap po pag hindi natin nare-recognize yun. Kasi pag hindi natin nare-recognize
na itong pastor na ito na nangangalaga ng kaluluwa ko, nangangalaga ng aking buhay, papunta doon sa paglalim ko kay Kristo, pag hindi natin yun na-recognize, kahit anong sabihin ni pastor, deadma ka lang. Hello, nandiyan pa ba kayo? Kahit anong preaching ni pastor, wa-effect sa'yo. Kaya may mga tao, listen to this, tingin kayo lahat sa akin, may mga tao na pumupunta sa church, paglabas, ganun pa rin ang buhay. Bakit? Kasi hindi pinerceive yung nangangaral sa pulpito. Hindi pinerceive yung lingkod ng Diyos. Grabe itong babaeng ito, kung paano niya ni-recognize itong si Elisha na lingkod ng Diyos. Alam niyo po, marami pong nangyayari sa mundo. Look at this. Over 1,500 pastors left the ministry every month. Marami pong mga lingkod ng Diyos na totoo lang, sugatan. Maraming mga pastor na talagang, grabe no, 1,500 pastor left the ministry every month. Grabe, buwan-buwan, ang daming umaayaw, ang daming nawawala, lumalayo. Bakit? Hindi natin minsan masisisi dahil grabe ang sugat na dinudulot ng mga lingkod ng Panginoon. Sunod, over 1,300 pastors were terminated by the local church each month, many without cause. Maraming mga pastor, naalala ko po ang istorya ng JTG Manila Church, ang ating pong daddy at mami, kung paano sila nagsimulang maglingkod sa Panginoon. Gusto ko lang i-share yung testimony na yon. It's just a testimony na lamang. Tapos na po yung pangyayaring yon, okay na rin sila nung taong yon. Pero nung kanilang pagsisimula sa paglilingkod, dumanas sila ng matinding hirap, sakit sa kanilang paglilingkod. Talagang hindi mo masisisi na maraming pastor ang umaaya, bumibigay, bakit sugatan ng kanilang mga puso. Kaya mapalad tayo, sabi sa katabi mo, mapalad tayo. Meron tayong pastor na inilagay ng Diyos sa atin. Hello, next, 80% of pastors have conflict with their church leadership. Marami niyan sa loob ng simbahan. Grabe, 80% yung ang taas. Ito yung madalas binabanggit ng daddy na kapag sa loob ng church, maraming may kanya-kanyang vision. Yung youth invaders, may vision. Yung young generation, may vision. Wala na. Ano na kagad yun? Division na kagad. Pag iba ang vision, meron pa tayong blazing achievers, may iba ring vision. Wala na, trasyon na kagad. Pag lahat tayo may kanya-kanyang vision, sabi nga ng daddy, subdivision ng kalalabasan. Kaya sa church na ito, napakaganda po ng process po natin na meron tayong iisang vision. What is our vision? Christ is the vision. Wala tayong ibang tinitignan, wala tayong ibang pangitain, kundi si Kristo. Maging kamukha ni Kristo. Tignan mo yung katabi mo. Yung kamukha ni Kristo, hindi ibig sabihin para baga magpapahaba ka ng buhok, magsusuot ka ng puti. Hindi, kundi yung wangis ni Kristo na dapat nakikita, nagliliwanag sa ating pong mga buhay. Sabi mo sa katabi mo, recognize and perceive the Holy Man of God in your life. I-perceive po natin sila. Hello? Bigyan po natin ng halaga mga pastor na ito sapagkat maraming pastor, totoo lang, sugatan. Salamat dahil kahit na ang mga lingkod ng Diyos natin, ating mga pastor ay, alam mo yun, bagamat nasaktan, pero hindi sila napabilang dito sa mga nawala, umayaw. Hindi tayo masaya sa mga bagay na nangyayaring yan. Kaya panalangin po natin, ito po laging hiling ng ating mamit daddy, na ipanalangin po natin palagi sila, na sila'y patagin, palakasin ng Panginoon. Kasi hindi porke pastor, exempted na sa mga problema. Nandiyan ba kayo? Hindi porke pastor, nakikita nyo sa pulpito, tumatayo, nangangaral, buong tapang, buong lakas, para bagang kami ay immortal na. Parang hindi na nasasaktan si pastor. Sabi mo sa katabi mo, hindi totoo yun. Nakikita nyo lang kami malakas, talagang nangangaral ng buong tapang, pero totoo, gaya mo rin kami. Nasasaktan din po kami. Minsan nga, nakakatisod din kayo. Sabi sa katabi mo, nakakatisod ka rin. Minsan kasi lagi na lang ganito pag nangaral si pastor, pag masakit yung pangangaral, grabe naman mangaral dyan. Ang sakit naman, tumagos sa puso ko hanggang buto. Pero sa totoo lang, kung titingin nga kami, sabi nga madalas sa pulpito, pag patungkol sa ganito,
kung ang pastor titingin sa member, isa laban sa lahat, ugali ni pastor laban sa ugali ng lahat, eh sasabihin ko sa inyo, tisod din kami. Sabi sa katabi mo, minsan, baka nakakatisod ka rin. Hello? Totoo lang. Kasi si pastor, lahat aabutin. Di ba? Sabi nga, yung mga babaw na dahilan, yung hindi lang nakamayan ni pastor. Di ba? Grabe, hindi ako kinamayan ni pastor. Dinaanan lang ako para may favorite dito si pastor Yung mga basic, yung mga mabababaw na bagay na minsan, kinatitisod mo. Hello? Andiyan pa ba kayo? Gusto niyo ba itong bagay na ito? Alam niyo po, katulad ng sinabi ko, pag naintindihan natin ito ng lubusan, sasabihin ko sa inyo, yamang October ngayon, Pastor's Month, yung mga pastor natin na nanonood o maaari, wala dito ngayon, makita natin sila, lalo ating mami at daddy. Alam mo yun, yung simpleng tapik, simpleng, actually, totoo lang, makita lang nila tayo na nagpapatuloy. Kalakasan po nila yun. Kagalakan po nila yun. Kaya kapag nawawala ka, sabi sa katabi mo, kapag nawawala ka, nakakatisod ka rin. Nalulungkot din po kami kapag may nawawala, kaya panalangin namin walang mawala. Hello? Ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, recognize your pastor in your life. Amen? Sunod, pangalawang bagay po. Ito mahalaga rin na tinuro sa atin. Bless the man of God. Pagpalain natin ang mga lingkod ng Diyos. Itong babaeng ito, anong ginawa niya? She blessed the man of God. In 2 Kings chapter 4, verse 10. Look at this verse. Let's build a small room. Sabi niya sa asawa niya to Let's build a small room for him on the roof and furnish it with a bed, a table, a chair, and a lamp. Then he will have place to stay whenever he comes by. Grabe, no? Grabe niyang binless. Kasi ni-recognize niya at pinagpala niya itong si Elisha. Na ano? Grabe, no? Ginawan pa ng room, inayos, nilagyan ng lamesa, nilagyan ng upuan, ng ilawan, para sa kung sa tuwing siya'y dadaan, meron siyang matutuluyan. Napakahalagang matutunan natin itong bagay na ito. Gusto kong malaman ninyo ito. Tingin kayo lahat sa akin. Tinuturo natin ito, hindi dahil kailangan ng pastor ng pera mo o ng blessing na meron ka. Kasi maraming bagay na pwede nating ibigay sa mga lingkod ng Diyos, hindi lamang tungkol sa pera. Kaya may mga nagtuturo kasi na maaari naririnig ninyo, no? Kung aware kayo sa social media, kung ano-anong turo naririnig natin, na sinasabi nila na ang pastor, ang ginagawa sa church, ay puro pera-pera. Gusto kong ma-rebuke itong bagay na ito, na hindi lahat ng pastor may ganitong espiritu. Dahil nakita ko po sa loob ng ilang taon ng paglilingkod ko, simula noong nakakilala ko sa Panginoon, hindi ko nakita yung espiritu na ganito sa mga lingkod ng Diyos sa buhay po natin, sa ating pong mami at daddy. Bakit? Bakit ko ito sinasabi? Tahasan ko sasabihin ito sa inyo kasi nasaksihan ko kung paano sila na nagsasakripisyo para sa church. Na kaya nilang ibenta yung sasakyan para sa church. Hello? Kaya nilang ibigay, naalala ko, yung panggatas na lang ng anak nila. Hello? Nandiyan kayo? Yung panggatas ng anak nila, ibibigay pa para sa pangangailangan ng church. Kaya wag nating ilalahat na ang pastor ay pera-pera ang usapan. Sabi sa katabi mo, wala dito niyan. Sapagkat nakita ko po, simula nung naglingkod ako, kasama ko na ang ating mami at daddy. Madalas pa nga, alam ng leadership yan, magpapatotoo, madalas pa nga sila ang abono. Kaya kung meron mang pwedeng pumasok sa ating isipan, espiritu, na para bagang pineperahan tayo sa church, gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, hindi yan totoo. Sapagkat here in JTG Manila Church, grabe po pagdating sa bagay na yan. Transparent po tayo pagdating sa usaping pera. Ang mga lingkod ng Diyos, pwede niyong tanungin kung nagdududa kayo. Hello? I believe wala na dito sa atin yan dahil kilala naman natin ang ating mga pastor. Gusto ko lang i-remind yung bagay na yun para kung makapakinig ka man ng mga ganong katuruan, hindi pumasok sa isip mo na, oo nga, baka nga ginaganyan ako ni pastor. Hindi po, kapatid. Yan ay pandarayan ng kaaway na pwede nating tanggapin sa ating pong espiritu. Na ngayon pa lang, i-rebuke mo na in Jesus' name. Dahil alam natin, dito po sa ating church,
Grabe ang puso ng mga pastor na ito na kayang ibigay yung bagay na, alam mo yun, yung para sa pangangailangan ng kanilang pamilya, ibinibigay pa para sa gawain ng Panginoon. At kung nagdududa ka, mamaya pwede mo akong kausapin, itanong mo sa akin lahat, at bukas palad kong sasabihin at ikikwento sa iyo kung paano sila grabing magsakripisyo para sa paglilingkod sa ating Panginoon. So dito po nakita natin sa talatang ito, binless itong Shunammite woman na ito ang lingkod ng Panginoon. Ano pa? In 1 Timothy chapter 5 verse 17, look at this verse. The elder who direct the affairs of the church are worthy of double honor. Grabe, no? Mataas na paggalang nga dapat ang ibigay natin sa kanila. Worthy of double honor. Especially those whose work is preaching and teaching. Ganun natin dapat bigyan ng halaga ang mga lingkod ng Diyos. Tanungin katabi mo, gaano mo pinapahalaga ng pastor mo? Amen? At ito maganda. At kapag binless mo ang lingkod ng Diyos, sa anumang paraan, prayer, or kung kaya natin magbigay ng mga bagay na pwede nating material na ibigay, no? Gawin po natin. At kapag binless mo ang lingkod ng Diyos, sunod po, sigurado tatanggap ka ng pagpapala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Receive blessings through the man of God. Tatanggap tayo ng pagpapala kapag tayo ay nagbe-bless sa mga lingkod ng Diyos. Kasi hindi papayag ang Panginoon na binless mo ang kanyang lingkod, tapos hindi kayo be-bless ni Lord, sabi sa katabi mo, malabo yun. Kasi ito pangako ng Panginoon. Look at this verse. In Genesis chapter 12, verse 3. Basahin natin ng sabay-sabay. Basahin natin ng pag-unawa. Ready? 1, 2, 3, go. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Ito po, kung saan mga kapatid, kapag binless mo ang lingkod ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Kasi tapat siya sa kanyang salita, tapat siya sa kanyang pangako. At ito naman yung nakakalungkot na side. Sabi doon, una, I will bless those who bless you. Pagpapalain ng Diyos ang mga nagpapala sa kanyang lingkod. And whoever curses you, I will curse. Sino nagsabi niyan? Hindi si pastor. Sino nagsabi niyan? Ang Diyos. Nasusumpain ng Diyos ang mga sumusumpa. Kaya yung mga uma-against sa mga lingkod ng Diyos, kapatid, hindi mapapabuti ang buhay mo. Sabi rin ng Bible yun, huwag natin bibigyan ng sama ng loob ang mga lingkod ng Diyos dahil hindi po natin yun ikabubuti. Kaya again, pasalamat po tayo sa Panginoon dahil meron tayong pastor na nilagay sa atin na nangangalaga ng ating pong kaluluwa. Na meron pong kwento sa Bible na kung saan yung etong si Moses nandoon sa labanan, yung kanyang mga kasamahan doon at sa tuwing bababa itong tungkod ni Moses na ito, natatalo sila. Ito sabi ng Exodus chapter 17 verse 11 to 12. Kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang Amalekita. Nangawit, verse 12, nangawit na si Moses. Kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dito po kung saan yung kwento na sa itong lingkod ng Diyos na ito na si Moses at mga ngawit bababa ang kamay, sila'y natatalo. Pero salamat, merong Aaron at Hur na kung saan nasa kanyang gilid, kasama, katuwang, hello, naintindihan niyo po? Kasama, katuwang na itinataas ang kamay hanggang lumubog daw yung araw at sila ay nagtagumpay. Now, gusto ko pong encourage ang bawat isa. Ang ating mga pastor, ang ating mamit daddy, tao lang din po sila. Dumadanas din po sila ng pagsubok. Dumadanas din po sila ng mga problema sa buhay. Dumadanas din po sila ng iba't ibang suliranin sa buhay. I hope and I pray, tayong lahat as a church, as a family, katulad ni Aaron at ni Hur, tayong lahat, itaas din natin ang kanilang kamay. Hello, maging katuwang tayo. Sige, malakas sa palakpak sa Panginoon. Nandyan din tayo, makikibuhat po tayo doon sa bigatin na yun. Hindi tayo yung makikibigat, kundi tayo yung makikipasan.
Na tayo yung tutulong na mag-angat sa mga lingkod ng Diyos na ito ng kanilang kamay, na magsasabi, Mami, Daddy, nandito kaming lahat, nakasuporta kami sa vision na inilagay ng Diyos sa buhay nyo. Hello? Nandiyan ba kayo? Kasama ba namin kayo? Natutulong, magiging katuwang ng mga lingkod ng Diyos na ito? Amen? Na tayong lahat ay sasama sa kanila sapagkat alam natin na wala silang ibang hangad sa kanilang paglilingkod, kundi makapaglingkod lang sa Panginoon ng pinaka-excelenteng paglilingkod. At ang trabaho nila, responsibility nila sa ating lahat, sabi nung binasa natin kanina, na ikaw at ako ay madala nila doon sa bagay na gusto ng Diyos at plano ng Diyos sa ating pong buhay. Exodus 17:13-14, sabi dito, dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. Now, next picture. Look at this. This image is pulpit. Ito po yan. Now, tingin kayo lahat sa akin, meron lang akong gustong ipa-realize dito sa bagay na ito. Nakikita na lang natin sila na tumatayo sa harapan na ito, sa pulpitong ito. Pero most of the time, hindi natin nakikita yung behind sa pulpito. Hello? Hindi natin nakikita yung behind sa pulpito na yan. Kung paano sila nagsasakripisyo, paano sila nag-aalay ng buhay, nagbibigay ng panahon para sa iglesia, para sa church na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Makikita na lang natin si pastor sa pulpito, mangangaral, 30 minutes, 40 minutes, o maaari 1 oras. Pero yung behind the pulpit, madalas yun ay hindi natin nakikita. At kung mabubuksan ng ating mga mata at isipan, puso't espiritu, at makikita natin yung behind the pulpit na yan, lalo mong maa-appreciate na Lord, salamat, meron akong pastor na gaya nila. Hello? Gusto ko kayong dalhin sa bagay na yon. Yung behind the pulpit, yung kwento na kung saan, kahit na sa kabila na may problema sila, tatayo pa rin mga ngaral ng salita ng Panginoon para palakasin ng iglesia, para palakasin ikaw at ako. Hello? Kapag naunawaan nyo ito mga kapatid, lalo nyong mamamahal ang pastor na binigay ng Diyos sa atin. Sunod po, ito rin magandang maunawaan din natin. Perceive the most holy calling in your life. Maging ikaw kapatid, merong tawag ang Diyos sa buhay mo. At kailangan mo rin i-perceive yan. In Jeremiah chapter 1 verse 4-5, the Lord gave me this message. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as a prophet to the nations. Ikaw at ako ay may tawag sa Panginoon. I-perceive mo rin yun kapatid, na may pagkatawag ang Diyos sa buhay mo. In Matthew 22 verse 14, sabi dito, many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, pero kukunti ang pinili. Gusto ko makita mo kapatid na pinili ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. At kailangan mo i-perceive yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Hello? Pahalagahan mo yun kapatid, yung tawag ng Diyos sa'yo. Kapag naintindihan natin ito, sasabihin ko sa inyo, mas lalo kayong maglilingkod sa Panginoon ng buong puso. Kasi maraming tao, hindi nila na-perceive yung kanilang calling. Akala nila, sila'y tumutugtog, yun na ang calling. Kumakanta, yun na yung calling. Hello? Hindi po, kapatid. Lagi ko po sinasabi, it's just a privilege. Kumanta ka, tumugtog ka, gamitin ka ng Panginoon sa ministeryong yan. Pero hindi yan yung pinakapagkatawag ng Diyos sa atin. Kundi tayong lahat ay magamit ng Panginoon para sa kanyang kalwalatian, na tayong lahat ay makapangaral ng salita ng Diyos, makapagdala ng tao sa paanan ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, perceive the most holy calling in your life. Malapit na po ako matapos, kapatid. Sunod, I think this is my last. Sunod, perceive and honor one another's calling. Ito naman, bigyan natin ng halaga yung mga kapatid natin na may pagkatawag din sa Panginoon.
Minsan kasi, maraming tao, madaling mag-judge sa panglabas na itsura. Ay, itsura nito, mukhang may tattoo, mukhang adik. Hindi yan tinawag ng Diyos. Hello? May kilala ba kayong ganyan? Ay, yung itsura nito, hindi papasa sa standard ng Diyos. Ilong eh. Medyo kulang yung ngipin. Hindi ito tinawag. Di ba? May mga ganyan na nadjudge nila ang tao by appearance. Ang Diyos hindi nakatingin sa panlabas. Kasabi mo sa katabi mo, huwag kang ganun. Hello? Bigyan din natin ng paggalang, ng halaga, yung tawag ng Diyos sa iba. Kaya yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Titignan mo lang na ganyan yan. Ganyan talaga yan. Titignan mo na ganyan yan. Hindi mo alam, grabe palang gagamitin ng Diyos sa huling panahon. Kaya anuhin mo yun, pahalagahan mo yung calling na yun. Ano sabi ng Romans 12 verse 9 to 10? Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Hello, mahalin natin ang isa't isa na binibigyan natin ng, alam mo yun, mataas na paggalang ang bawat isa sapagkat yan ay may calling sa Panginoon. May tawag yan sa Panginoon. Hello? Naintindihan niyo po ba yun, kapatid, na meron kang tawag sa Diyos na minsan hindi lang natin makita? Sabi sa katabi mo, makita mo. Now, balikan po natin. Tapos na po ako. Mabilis lang po ito, sabi ko sa inyo. Balikan natin yung 5 ito. Una, recognize and perceive the Holy Man of God in your life. Pangalawa, bless the man of God. At kapag binless mo ang lingkod ng Diyos, ulitin ko ang blessing ng pwede natin ibigay sa mga lingkod ng Diyos, hindi material lang na bagay ha. Yung ipanalangin natin sila, i-lay hands natin sila na sila'y palakasin, patatagin ng Panginoon. Amen? And kapag ginawa naman natin yung bagay na yon, receive blessings through the man of God. Pagpapalain ka ng Panginoon. Sunod, perceive the most holy calling in your life. Makita mo kapatid na ikaw at ako ay may tawag sa Diyos at pahalagahan mo yun. Huwag kang papayag na madaya ka ng kaaway. Huwag kang papayag na masira ka ng kaaway dahil lang sa anumang problema o anumang bagay na nangyayari sa ating buhay. And last, perceive and honor one another's calling. Yung katabi mo na yan, mahalin mo, makita natin na may calling yan, may tawag yan sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo in Jeremiah chapter 3, verse 15. Sabi dito, and I will give you pastors according to mine heart. Saan galing ang mga pastor? Sa puso ng Diyos, which shall feed you with knowledge and understanding, perceiving the Holy Man of God. Wow. Napakagandang bagay. Itong bagay na ito, totoo lang, hindi palaging tinuturo sa atin. Hindi palaging pinipreach sa atin. Pero salamat dahil may ganitong pagkakataon, yamang October month is appreciation month para sa mga lingkod ng Diyos. Let's perceive our pastors in our church. Sapagkat sila ay nagpagal, nagbigay ng panahon kung nasan man ang JTG Manila Church. Hello? Makita mo yun, kapatid. At salamat. Una sa Diyos, sabi ko nga nung simula, yung hashtag ko palagi, to God be the glory. Dahil meron siyang binigay na pastor na nangangasiwa, nangangalaga sa iyo at sa akin. Sino rito masaya na meron siyang pastor? Totoo po? Totoo po? Alam nyo, yung mga pastor na yan natin sa church, yung ating senior pastor, maging mga kapastora natin sa church, gusto ko sabihin sa inyo ito, wala sila ngayon eh. Wala sila ngayon dito. Nasa mga branches, nasa iba papunta na. Alam niyo po, kung yung mamaya, kung makasalubong niyo sila, yung simpleng yakap, Pastor, salamat sa buhay mo. Pastor, salamat sa mga encouragement mo. Wala man sila sa pulpito. Kasi ang buhay ng pastor, hindi lang po umiikot sa pulpito. Ang buhay ng pastor, yung makamusta ka, hello, machat ka niya, brother, kamusta ka, sister, kamusta ka, o pag nagkasalubong kayo, kakamustahin ka, aalamin yung pinagdadaanan mo. Ang buhay ng pastor, hindi lamang sa pulpito.
umaabot hanggang sa pinakabata para iparamdam na nandito kami, na pwede niyong pagkatiwalaan. Nandito kami na handang manalangin, magpalakas para sa inyong lahat. Yung simpleng appreciation sa kanila, malaking bagay po yun. Simpleng pagkamay mo na mararamdaman nila na mahal mo sila, pinerperceive mo sila, malaking bagay po yun. Nagiging kalakasan po iyon ng mga lingkod ng Diyos. Alam niyo po, naglilingkod kami hindi dahil sa pera. Kasi kung pera-pera lang, sabi nga ng daddy, mag-aartista na lang, kaming mga pastor. May chance naman, di ba? Pero hindi kami naglilingkod dahil sa pera. Yan ang tinuro sa amin ng ating mami at daddy. Maglingkod lang ng buong puso sa Panginoon. Kaya kung ma-judge man kami na para bagang tingin sa amin nanghihingi, hindi po totoo yun, kapatid. Dahil kami, kung yung buhay nga namin nagawa naming ibigay sa Panginoon, what more pa yung laman ng aming bulsa, what more pa yung laman ng aming wallet. Dahil hindi kami naglilingkod dahil sa material na bagay. Naglilingkod kami sa Panginoon dahil una alam namin na tinawag kami ng Panginoon, pinili kami ng Diyos. At ang trabaho po namin, responsibilidad namin, daling kayo doon sa calling ninyo sa Panginoon. Palakasin kayo sa Panginoon sa panahon na nanghihina ka. Marinig mo yung mga ganitong mensahe. Marinig mo yung salita ng Diyos na pinalalakas ka sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kaya ulitin ko, mapalad po tayong lahat, meron tayong pastor. Masaya ka ba na meron kang pastor, kapatid? Amen. Kaya, hanggat nandyan ng mga lingkod ng Diyos, perceive them, honor them, dahil sila ay galing sa puso ng Panginoon.